Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1711, Kabanata 1720. Kabanata 1711. Sa kawalan, ang malamig na tinig ni Venerable Yin Yang ang umalangaw-ngaw. Kahit nawala na ang kausap, sapat na ang mga salitang ito upang mapagtanto ng kahit sinong malakas sa mundong ito ang panganib. Lalo na ang mga pinamumunuan ng mga barbaro at mga higanti ng Eagle Fort, ang kanilang mga mata ay nandilim dahil sa mga salitang ito. Kahit na pareho ang layunin ni Yin Yang Lord at ng mga ito, ang sirain si Yehan, ang huli ay may kapangyarihang pigilan ang iba na makialam. Terena, kahit hindi mamatay ang batang ito sa ating mga kamay, mamamatay siya sa kamay ni Venerable Yin Yang. Susunod, alamin natin ang kinaroroonan ni Guo mula sa mga kamay ni Xiolo. Umirap ang barbaro, at umalis kasabay ng mga higanti ng Eagle Fort, at unti-unting umalis din ang mga tao mula sa dalawang pangunahing sekta. Nakita ito ng ibang mga higanti kaya umalis na rin sila kasama ang kanilang mga kasamahan, at maya-maya, sina Elder Qingshan at ang iba pa na lang ang natira sa buong mundo, pati na rin ang medyo tahimik na si Yao Fengtian. Bata, sumama ka sa akin, matandang Yao, iiwan ko sa iyo ang bagay na ito. Bigla na lang lumitaw ang matandang si Gu sa tabi ni Yehan, nag-iwan ng salita, at isinama si Yehan palayo. Nakita ito ni Yao Fengtian, at naningkit ang mga mata niya. Ang matandang ito, grabe ang sugat niya, hindi niya ako kailangan. Sa pangunguna ng matandang si Gu, silang dalawa ay agad na lumitaw sa madilim na lungsod, at pagkatapos ay dinala ni Yehan ang matandang si Gu sa daigdig ng Taoismo. Malakas siya, na malaking tulong sa kasalukuyang mga sugat sa katawan ng matandang si Gu. Tungkol dito, kahit si Yao Fengtian, isang nakakatakot na alchemista, ay hindi maihahambing kay Yehan. Sa pagpapagaling ng kapangyarihan ng buhay ni Yehan, 3 araw ang ginugol ng matandang si Gu para tuluyang gumaling sa daigdig ng Taoismo. Karaniwan, ang malalang mga sugat ay maaaring tuluyang gumaling sa maikling panahon sa ilalim ng pagpapagaling ng kapangyarihan ng buhay. Gumaling, mula rito ay makikita rin natin kung gaano kalala ang sugat ng matandang si Gu. Siyempre, kung isa pang malakas na tao ang nagtamo ng gayong kakilakilabot na sugat tulad ng matandang si Gu, kung walang gamot, aabutin ng mahigit kalahating taon para unti-unting gumaling. Kumusta ang pakiramdam mo, matanda? Sa kubo ng kawayan, hindi umalis si Yehan, nakita niya ang matandang si Gu na bumalik na ang hininga sa normal at dahan-daang iminulat ang mga mata sa sandaling ito, tinanong ni Yehan. Kung nandito ka, hindi niya ako hahayaang makuha kahit sa palasyo ng Haring Impyerno. Tumingin ang matandang si Gu kay Yehan, mayroong isang komplikadong ekspresyon sa kanyang mga mata na hindi pa nakikita ni Yehan noon, at sinabi, mabuti na lang at maawain siya, kung hindi, pupunta na ako sa Haring Impyerno dahil sa mga buto kong ito. Alam ni Yehan kung sino ang tinutukoy ng matandang si Gu, sinabi niya, matanda, natatakot ako na gusto ng matandang bruha na patayin tayo, sa tingin ko hindi siya magiging mahabagin. Dahil hindi mo siya naiintindihan. Kalimutan mo na. Dahil ipinagkatiwala sa akin ni Qin Wu daw ang iyong mga problema, tatanggapin ko na lang. Sino ba ang nagsabi na ikaw ang aking alagad, kalahati ko na ikaw? Sabi niya, sa ngayon, nasa Immortal Realm na siya. Hindi ko alam kung mapipigilan ko siya gamit ang sandata ng emperador sa aking kamay. Pero ito lang ang tanging pagpipilian natin ngayon. Umaasa lang ako na lalabas na si Batang Qin Wu daw. Posible bang iniwan ni Guro si Yao Guangyu? Tanong ni Yehan. Hindi pa lumilitaw ang matandang iyon, sa tingin mo ba nandito pa siya? Sinaman ng tingin ng matanda si Yehan at sinabi, sa ngayon, ikaw at ang iyong guro lang ang magkasamang gagawa ng sandata ng emperador, marahil ay makakalaban mo siya, kung hindi, sakaling saktan ka niya, umalis ka sa Yaoguang Domain para sa akin, para maligtas ang buhay mo. Pagkatapos ng Mid-Autumn Festival, magkakaroon ng ilang araw na 4D explosion. Kahit na mga pista opisyal ang mga araw na ito, ayaw kong magbigay ng labis na paliwanag, dahil kahit anong paliwanag ang ibigay, ang mga taong dapat pag-alitan ay magagalit pa rin. Ang susunod na plot ay ang pagbaba ng makapangyarihang halimaw sa Yaoguang Domain, at pagkatapos ay aalis si Yehan sa Yaoguang Domain para hanapin si Ye Qing, at pagkatapos ay babalik sa Huaxia.
Ang kwento ay maituturing na papasok na sa sukdulan ng magandang tanawin. Sasabihin ko ulit, pagkatapos ng Mid-Autumn Festival, ang 4D explosion ay magtatagal ng ilang araw. Tumahimik si Yehan tungkol sa mga salita ng matandang si Gu, at hahayaan siyang makatakas mula sa Yaguang Realm na nakayuko ang ulo. Maliban na lang kung talagang kinakailangan, hindi madaling susuko si Yehan sa paligsahang ito. Kung susuko si Yehan, sa pagharap sa isang malakas na kaaway tulad ng Janzong, umalis na sana siya sa Yaguang Realm noon pa at hindi na natili rito. Pinutol ng Janzong ang kanyang braso, hindi ito hahayaan ni Yehan. Sa Yaguang Domain, sa pagitan ng Janzong at Yehan, isa lang sa kanila ang maaaring umiral ng sabay. Kahit na parami ng parami ang mga puwersang sangkot sa paligsahang ito, basta't ang taong nasa harapan niya ay ang kaaway na kanyang Yuyurekon. Bukod dito, kung wala ang biglaang pagdating ni Venerable Yin Yang, magkakaroon ng kumpiyansa si Yehan na makakuha ng matibay na paninindigan sa paligsahang ito. Sa makatuwid, ang pinakamalaking problema ni Yehan ngayon ay hindi ang Jianzong, kundi ang nakakatakot na babaeng si Venerable Yin Yang. Matanda, anong mga paghahanda ang kailangan mo para gawin ang sandata ng emperador? Huminga ng malalim si Yehan, tumingin kay Madman Go at nagtanong, nabanggit na sa kanya ni Madman Go ang bagay na paggawa ng sandata ng emperador, at ngayon na lumitaw si Venerable Yin Yang, maaari lamang isulong ni Madman Go ang bagay na ito. Nakarinig nito, sinabi ng matandang si Gu, handa ko na ang lahat ng mga paghahanda na kailangan kong gawin sa panahong ito. Handa na ang mga materyales para sa paggawa ng sandata ng emperador. Basta't hindi ka magkakamali sa oras na iyon, pumunta sa sinaunang mga guho. May mga gamot na susunugan. Ang mga matatandang ito na nakaupo sa bayan ay magpaparamdam din sa iyo at sa akin ng kapanatagan sa paggawa ng mga armas, at sa sandaling maging matagumpay ang sandata ng emperador, dapat itong dumaan sa pagsubok ng emperador, na hindi makakatugon sa mga kinakailangang ito sa iyong maliit na mundo. Tumango si Yehan. Ang mundo ng Xuanmen ay hindi isang kumpletong mundo. Sa sandaling maging matagumpay ang sandata ng emperador, ito ay magiging isang tunay na sandata ng emperador lamang pagkatapos sumailalim sa pagbibinyag ng pagsubok ng emperador. Kabanata 1712. Gayunpaman, matapos silang dalawa na magkasamang umalis sa daigdig ng mga Tawista, hindi nila agad tinungo ang mga sinaunang guho. Ang kasalukuyang sitwasyon ay maituturing na lubhang magulong. Ang mga kaaway ni Yehan ay kinabibilangan ng sekta ng espada, fortalice ng agila, at ang mahal na Yin Yang. Bagamat maaaring hindi kayang salakayin ng mahal na Yin Yang ang kapangyarihang nilinang ni Yehan, hindi naman tiyak kung magagawa rin ito ng sekta ng espada. Pagkatapos ng lahat, sa kasalukuyang madilim na lungsod, ang sinaunang master ng espada ay hindi na mananatili rito, at ang malalakas na miyembro ng sekta ng espada ay maaaring salakayin ang madilim na lungsod ng walang anumang pag-aalala. Sa makatuwid, napagpasyahan na ni Yehan na ipapasok ni Daotong at Xiao Yuangang, na orihinal na nasa labas, ang lahat sa daigdig ng Xuanmen upang magsanay at palakasin ang kanilang lakas. Tungkol naman sa lahat ng mga kayamanan ng madilim na lungsod, tiyak na hindi ito susuko ni Yehan. Hindi mahirap para kay Haring Helian at Haring Wuzheng na gawin ang trabaho para sa kanya. Dapat bigyan si Yehan ng mas maraming kayamanan hanggat maaari. Naniniwala si Yehan na hindi magkakaroon ng alitan sa kanya sina Haring Helian at Haring Wuzheng dahil dito. Matapos gawin ang gayong desisyon, sa ilalim ng kaayusan ni Daotong at Xiao Yuangang, ang lahat sa Tianlong ay nagsimulang kumilos. Sa pagkawasak ni Haring Yan, ang isang katlo ng mga kayamanan sa teritoryo ni Haring Yan ay ngayon ay pag-aari na ng Tianlong. Ang natitirang dalawang katlo ay pag-aari nina Haring Helian at Haring Wuzheng, kasama na ang timog na lugar, ngayon ang lahat sa ilalim ng Tianlong ay ibinigay kina Haring Helian at Haring Wuzheng. Para sa bagay na ito, matapos matanggap ang abiso mula kay Yehan, sina Haring Helian at Haring Wuzheng ay nagtungo rin pabalik mula sa mga sinaunang guho. Bagamat ang lahat ng ito ay ibinigay sa kanila, alam ni Yehan na sa huli ay hindi siya dapat mawala ng mga kayamanan na batong espiritu. Bukod pa rito, noong nakaraang pagkakataon ay nakakuha siya ng 500 milyong batong espiritu sa palasyo ni Haring Yan, sapat na ito para sa mahigit 300 katao sa Tianlong na magsanay sa mahabang panahon. Hindi gaanong binibigyang pansin ni Yehan ang lugar, basta't ang mga nasa ibaba ay lubos na lumago, ang pagiging isang makapangyarihang puwersa ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay. Matapos magawa ang mga bagay na ito, kinabukasan na, at ang tirahan ng Tianlong ay walang laman at nakasara ang pinto. Bata, oras na para umalis. Inihilig ng sinaunang master ng espada ang kanyang ulo at tinitigan si Yehan. Nakatayo sa tabi niya sina Haring Helian at Haring Wuzheng.
Tumango si Yehan, at pagkatapos ay ang apat sa kanila ay nagmadaling pumunta sa garrison ng bundok Shuangkong sa mga sinaunang guho. Ang paggawa ng mga sandatang imperial ay hindi dapat maistorbo sa anumang paraan. Ang proteksyon ng mga malalakas ay isang kinakailangang antas. Kung ang mga kondisyon ng daigdig ng mga Taoista ay hindi nagpapahintulot, talagang nais ng sinaunang baliw na tahimik na gawin ang bagay na ito. Sa tirahan ng bundok Shuangkong, ang lahat ng mga pinakamakapangyarihang mandirigma ay nagtipon, si Yao Fengtian ay hindi pa umaalis, at naroon din si Yehan. Matapos marinig ng lahat ang mga iniisip ng sinaunang baliw, maliban kay Yao Fengtian, ang iba pang mga pinakamakapangyarihang mandirigma ay nagulat. Kung ang balita ng paggawa ng mga sandatang imperial ay ikakalat, tiyak na magdudulot ito ng kaguluhan sa buong sakop ng Yaoguang. Sa loob ng libu-libong taon, hanggang ngayon, ang sakop ng Yaoguang ay wala pang nakitang mga sandatang antas imperyo, maging ang mga sandatang antas hari ay kakaunti. Nadama ng lahat ng mga pinakamakapangyarihang mandirigma na ang kanilang paghinga ay medyo hirap, at ang kanilang mga nagulat na mga mata ay nakatitig sa sinaunang baliw isa-isa. Banal na kamay, hindi ko alam kung ano ang gusto mong gawin ko. Tanong ni Elder Qingshan. Nang marinig ito, sinabi ng sinaunang baliw, sa paggawa ng mga sandatang imperial, tiyak na magkakaroon ng maraming ingay sa huli. Sa panahon ng paggawa sa pagitan ko at ng batang ito, bantayan mo lang ang paligid at huwag hayaang ang mga bulag na mga tao ay makialam. Huwag kang mag-alala, banal na kamay, gagawin namin ang aming makakaya. Kapag matagumpay na ginawa ng banal na kamay ang sandatang imperial, ito ay maituturing na unang sandatang imperial sa aking sakop ng Yaoguang sa loob ng libu-libong taon. Ang kapangyarihan nito ay tiyak na lubhang nakakatakot. Sina Elder Qingshan at ang iba pa ay tumingin. Lahat ay may seryosong ekspresyon. Matandang lalaki Yao, sila ay nagbabantay sa labas, at iiwan ko sa iyo ang loob. Binago ng baliw na Go ang kanyang tinig, tumingin kay Yao Fengtian at sinabi, hindi siya magiging magalang kay Yao Fengtian. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan, matandang lalaki. Gusto ko ring makita kung gaano katikot ang sandatang imperial na ginawa mo, matandang lalaki, sa huli. Kumunot ang labi ni Yao Fengtian, ngunit ang kanyang mga mata nang tumingin kay Yao Fengtian, may kakaiba rin siyang tingin, malinaw niyang alam kung gaano kalubha ang pinsala ng sinaunang baliw, at nagsimulang huminga pagkaraan lamang ng isang araw, ito ay mas mahimalang kaysa sa anumang gamot. Gayunpaman, matalino na hindi tinanong ni Yao Fengtian ang dahilan nito. Sa katunayan, hindi lamang si Yao Fengtian ang nakadiscover nito, sina Elder Qingshan at ang iba pa ay hindi naman bobo, ngunit matalino na pinili ng lahat na manahimik. Di nagtagal, ang buong tirahan ng bundok Shuangkong ay pumasok sa isang estado ng batas militar. Ang mga kalahating hakbang na pinakamakapangyarihang mandirigma ng tatlong pangunahing sekta ay nilok ang tatlong direksyon ng tirahan ng bundok Shuangkong sa ilalim ng pamumuno nina Elder Qingshan at ng iba pa, habang sina Haring Helian at Haring Wuseng mga tao ay sumasakop din sa isang panig. Sa ngayon, ang bundok Shuangkong ay binabantayan ng mga nakakatakot na makapangyarihang mga lalaki, at ang loob ay binabantayan ni Yao Fengtian, ang pinakamakapangyarihang mandirigma ng 7 pagsubok. Ang ganitong uri ng kapangyarihan, maliban na lamang kung ito ay ang mahal na Yin Yang, o si Li Kangmang, walang sino man ang makakapasok dito. Halika! Sa isang tahimik na looban sa tirahan ng bundok Shuangkong, sina Baliw na Go at Yehan ay nakaupo ng nakadapa at nagkatinginan. Hindi kalayuan sa kanila ay nakatayo si Yao Fengtian na may puting buhok. Bata, simulan na natin. Tandaan, sinabi ko sa iyo na gumalaw, kung hindi, wala kang mapapala. Huminga ng malalim ang sinaunang baliw. Ito ang unang pagkakataon para sa kanya na gumawa ng isang nakakatakot na banal na armas tulad ng sandatang antas imperyo. Agad, sa ilalim ng tingin ni Yehan, ang mga kamay ng sinaunang baliw ay nagkaharap, at ang nakakatakot na asul na apoy ay kumikislap. Unti-unti itong pinakawalan. Nang ang asul na apoy ay pinakawalan mula sa mga kamay ng sinaunang baliw at nakalawit sa kawalan sa harap niya, ang temperatura sa looban ay tumaas ng walang kabuluhan, na nagparamdam sa buong looban na parang isang hurno ng langit at lupa, at ang nakapaligid na kawalan ang hangin dito ay sumangga. Pagkatapos, isang piraso ng maitim at hindi regular na hugis na blok ng kahoy ay lumitaw sa kamay ng sinaunang baliw. Gayunpaman, hindi makatotohanan na sabihin na ito ay isang blok ng kahoy, dahil ang tigas nito ay hindi maihahambing sa blok ng kahoy. Sa ilalim ng pagkasunog ng Netherfire, walang senyales ng pagkatunaw nito. Ito ang puno ng itim na phoenix. Ito ay isa sa mga pinakamahusay na materyales para sa paggawa ng mga sandatang imperial. Napakahirap nitong makuha.
Seryoso ang mukha ng sinaunang baliw, at sinabi kay Yehan habang kinokontrol ang Netherfire, at pumasok sa estado ng paggawa ng mga armas. Ang kanyang kilos na parang isang master ng mga armas ay nagparamdam kay Yehan na parang nakatingin sa isang mataas na bundok. Ang paggawa ng mga sandatang imperial ay naiiba sa paggawa ng ibang mga armas. Hindi lamang ang mga materyales ay sumasakop sa iba't ibang uri ng materyales, ngunit ang pinakamahalaga ay ang pagkakaiba ng porma sayon at materyales. Hindi lamang ito nakakapagod, ngunit marami rin ito. Upang makamit ang kapangyarihan ng mga sandatang imperial bilang karagdagan sa mga materyales, ito ay ang paglalarawan ng porma sayon. Ang mas malakas na porma sayon, mas magiging mas mahusay ang armas mismo upang matugunan ang mga kinakailangan. Kabanata 17:13. At ngayon, ang unang hakbang ng sinaunang baliw ay ang pagtunaw ng itim na sycamore sa isang likido, ngunit ang tigas ng itim na sycamore ay napakalakas, at hindi pa ito natutunaw sa ilalim ng pagtunaw ng apoy ng multo ng sinaunang baliw. Tahimik na nakaupo si Yehan na nakadapa sa harap ng sinaunang baliw na pinagmamasdan ng mga galaw ng kanyang mga kamay. Nakatayo si Yao Fentian hindi kalayuan na bahagyang nakapikit ang kanyang mga mata, at paminsan-minsan ay minumulat ang kanyang mga mata upang tingnan ang dalawang bearong mag-aaral. Di nagtagal, lumipas ang 3 oras, at sa ilalim ng kontrol ng sinaunang baliw, ang itim na sycamore ay unti-unting natunaw sa isang likido. Mula rito, makikita na ang itim na sycamore na ito ay hindi ordinaryo. Ang mga ordinaryong materyales ay maaaring matunaw agad sa mga kamay ng sinaunang baliw, ngunit ang itim na sycamore na ito ay tumagal ng 3 oras. Ang tambak ng itim na likido ay nakalawit sa hangin sa pagitan nilang dalawa sa ilalim ng kontrol ng kapangyarihan ng isip ni Baliw na Gu, dahan-dahang lumulutang na parang isang bola ng itim na tubig. Pagkatapos, huminga ng malalim si Baliw na Gu, at lumitaw muli sa kanyang kamay. Kumuha siya ng isang makintab na gintong bato, ito ay isang itim na gintong bato, nakita ito ni Yehan sa lugar ni Go Crazy noong nakaraang panahon, at isa rin ito sa mga materyales para sa paggawa ng mga sandatang imperial. Ang paggawa ng mga sandatang imperial ay nangangailangan ng pagsasama ng hindi bababa sa 3 materyales, na isa sa mga pagkakaiba sa paggawa ng ibang mga armas, itinuro ni Baliw na Gu kay Yehan, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagtunaw ng pangalawang materyal. Tumango si Yehan, tulad ng mga armas na kanyang ginawa noon, ang isang materyal ay maaaring lubos na matugunan ang pamantayan, ngunit malinaw na hindi ito maganda para sa mga sandatang imperial, mayroong kaukulang pangangailangan para sa kung anong uri ng mga kinakailangan ang nais mong matugunan. Gayunpaman, habang lumilipas ang panahon, ang lahat ng mga garrison ng bundok Shuangkong ay nasa ilalim ng batas militar, at nalaman din ito ng ibang mga puwersa sa mga sinaunang guho. Ang digmaan na gamulat sa buong sakop ng Yaoguang ay natapos na lamang, at ang anumang pagkilos ng bundok Shuangkong ngayon ay napakaakit. Ano ba ang ginagawa ng mga gagong ito? Sa tirahan ng Janzong, ang magaspang na mukha ni Manzang ay kumikislap ng mabangis. Ang Janzong, Yehan at ang iba pa ay mortal na mga kaaway, at ngayon ay kailangan nilang mag-ingat sa anumang pagkilos ni Yehan at ng iba pa. Si Emperador Yuan Huang, ang higanti ng Fortaleza ng Agila, ay nagsabi sa isang malalim na tinig, "Mga barbaro, anuman ang kanilang ginagawa, natatakot ako na hindi ito magandang bagay para sa atin. Mas mainam na alamin ng mga tao. Sa palagay ko hindi lamang tayo ang nakakaalam tungkol sa bundok Shuangkong. Alam din ng iba ang mga pagbabago, at tiyak na susuriin nila." May katuturan iyon. Tumango si Manzang, at sinabi, "Master ng Kastilyo Yuan Huang, walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa susunod na sitwasyon. Para sa pangangalaga, mas mabuting pumunta tayo agad sa Tore ng Oktubre. Pero na, ikaw at ako ay hindi pa rin alam kung ano ang plano ng matandang si Qingwei." Nang marinig ito, tumango ang Master ng Kastilyo Yuan Huang. Lahat ay nasa ilalim ng batas militar. Maaaring may mangyayari sa bundok Shuangkong. Ang Lijian Shanjuang ay nakastasyon, at isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Li Kang. Umiling si Leon, ang kataas-taasang matanda ng Lijian Villa, at sinabi, "Mahirap para sa mga ordinaryong tao na makapasok sa bundok Shuangkong ngayon, kaya hindi natin alam kung ano ang nangyari sa loob sa ngayon, at ang pangunahing gamot ng lambak ng gamot, si Fentian, ay wala sa kanila umalis sa bundok Shuangkong." Nangungusap ang mga mata ni Li Kangmang at sinabi, "Bagamat ang bagay ay walang kinalaman sa aking Lijian Villa, ang anumang kapabayaan ay tiyak na makakasangkot sa akin sa Lijian Villa. Magpadala ng mga tao upang tumingin. Ang isang malakas na hanay ng batas militar ay sa huli ay mailalantad. May darating."
Sa palasyo ng yelo, ang aura ng mahal na Yin Yang, na nakabalot sa itim na damit sa buong katawan, ay kasing lamig pa rin gaya ng dati. Ngayon na siya ay narito, ang kontrol ng buong palasyo ng yelo ay nasa kanyang mga kamay. Ang mga master ng dalawang bulwagan ng Yu ay walang pagtutol. Pagkatapos ng lahat, ang kalaban ay nasa kaharian ng immortal, sino ang maglakas loob na sumalungat. Sa madaling salita, tinanggap na ng mahal na Yin Yang si Yan Yulan bilang isang alagad na maituturing na isang mas malapit na ugnayan sa kalaban. Laging mabuti na magkaroon ng mas malapit na ugnayan sa isang malakas na tao sa kaharian ng immortal. Siyempre, sa bagay ng pakikitungo kay Yehan sa mga bagay, ang mga pagkilos ng palasyo ng yelo ay malabo, hindi sila nagpadala ng mga malalakas na tao upang harapin si Yehan, lahat ng ito ay ginawa mismo ni Yin Yang. Tungkol naman sa labanan ni Yehan at Yan Yulan, ito ay lubos na itinuring na isang normal na tunggalian ng nakababatang henerasyon. Ang sinaunang master ng espada ay itinuturing na walang silbi sa ngayon. Maaaring ang batang iyon ang gumawa ng nangyari ngayon. Ang tinig ng mahal na Yin Yang ay palaging malutong at malamig na nagpapakilabot sa mga tao. Hindi may kikaila na sina Qin Wu Dao at Gu Jianxi ay talagang may kakayahang tanggapin ang batang ito. Maaari silang tawaging mga dragon at phoenix sa mga lalaki. Sa sandaling ito, gumagawa sila ng anumang bagay upang maibalik ang sitwasyon. Gusto kong makita kung ano ang mga bagong trick na magagawa nila, mas magaling ka, mas gusto kong sirain ka. Nang marinig ang mga salitang ito, mamantong hininga si Yan Yulan sa kanyang puso at nanahimik. Ang kasalukuyang tirahan ng bundok Shuangkong ay naging sentro ng atensyon ng mga pangunahing puwersa sa mga sinaunang guho, ngunit sa loobang iyon, natunaw na ni Baliw na Go ang Wu Jianxi sa isang likido, at ang dalawang likido na nakalawit sa hangin ay napaka-nakasisilaw. Ang ikatlong materyal na kinuha ng sinaunang baliw ay isang bagay na parang kabibe ng pagong na may disenyo na parang rune, at ang hugis ay mukhang napakatigas. Ito ang baluti ng 1,000 taong pagong. Napakataas ng depensa nito. Isang maliit na piraso lamang nito ang aking nahanap pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Matapos sabihin ni Baliw na Go kay Yehan, nagpatuloy siya sa paggalaw ng kanyang mga kamay. Ang kulay na apoy ay lubos na binalot ang baluti dito. Tinitigil ni Yehan ang mga galaw ni Baliw na Go nang hindi kumukurap. Hanggat patuloy niyang tinutunaw ang materyal na ito, ang tatlong materyales ay pinagsama upang bumuo ng isang embryo ng armas, at pagkatapos ay maaari niyang ilarawan ang porma sayon. Matapos maranasan ang pagsubok ng imperial, maaari itong maging isang tunay na sandatang imperial. Ang buong garrison ng bundok Shuangkong ay nababalutan ng isang seryoso at mahigpit na kapaligiran. Napakabihira na makita ang ganitong eksena kung saan ang 5 kataas-taasang pinuno ay nangunguna sa mahigit 80 kalahating hakbang na kataas-taasang pinuno upang magpatupad ng batas militar at pigilan ang sinuman na makapasok. Gayunpaman, ang mga mata ng mga pangunahing puwersa sa mga sinaunang guho ay nakatuon na sa lugar na ito. Bagamat hindi nila alam kung ano ang nangyari sa garrison ng bundok Shuangkong, tiyak na malalaman nila kung kailan nila dapat malaman. Siyempre, ngayon ay walang sino man na hindi bukas ang mga mata at gustong pumasok ng sapilitan. Ang 5 kataas-taasang nilalang ay nangunguna sa mga master upang magpatupad ng batas militar sa Anman, at dahil hindi pa umaalis si Yao Fentian, ang mga ordinaryong tao ay hindi naglakas loob na pumasok ng sapilitan. Habang lumilipas ang panahon, sa looban, matapos matunon ng sinaunang baliw ang baluti ng 1,000 taong pagong sa likido, 11 oras na ang lumipas, at hating gabi na, ngunit hindi pa rin tumitigil ang sinaunang baliw. Nang makita ang 3 bola ng mga likido na may iba't ibang kulay na nakalawit sa hangin sa harap niya, huminga ng maluwag ang sinaunang baliw, kung siya ay pabaya sa paggawa ng mga sandatang imperial, ang lahat ng mga pagsisikap noon ay masasayang, kahit para sa isang tagagawa ng armas na tulad ng sinaunang baliw. Ang mga guro ay hindi naglakas loob na mag-relax kahit kaunti. Kabanata 17:14. Nang makita ito, ang mga mata ni Yehan ay napunta sa sinaunang baliw. Ang susunod na hakbang ay ang pagsasama-sama ng 3 materyales na ito, na isang napakahalagang hakbang din. Tunawin. Bigla, ang sinaunang baliw ay bumigkas ng isang salita ng dahan-dahan, at pagkatapos noon, naramdaman ni Yehan ang isang makapangyarihang kapangyarihan ng espiritu na parang karagatan na kumakalat sa hangin sa harap niya, na lubos na tinatakpan ang 3 bola ng likido sa ilalim ng kontrol ng makapangyarihang kapangyarihan ng espiritu ng sinaunang baliw. Pagkatapos nito, nakita ni Yehan ang 3 bola ng likido na nagsasama-sama, na bumubuo ng isang maputlang-pulang kulay.
Gayunpaman, sa sandaling nagsama-sama ang tatlong grupo ng mga likido, naramdaman din ni Yehan ang isang nakakatakot na kapangyarihan na inilabas mula rito. Ito ang makapangyarihang kapangyarihan na dala ng material mismo, sanhi ng pagtanggi. Siyempre, hindi ito isang mahirap na gawain para sa sinaunang baliw. Sa ilalim ng kanyang kontrol, ang marahas na likido ay unti-unting kumalma na parang naging isang daloy ng dalisay na enerhiya. Ang pag-iisip ay nagiging sundalo. Sa oras na ito, isang mababang sigaw ang lumabas sa bibig ng sinaunang baliw, at pagkatapos ay sumabog ang likido, unti-unting bumubuo ng isang espada na may haba na 1.5 metro. Bagamat ito ay isang embryo lamang sa ngayon, ang espada na ito ay mukhang isang mabangis at walang kapantay na makapangyarihan. Nang makita ang nabuo na embryo, ang sinaunang baliw ay nagsabi sa isang malalim na tinig, ang embryo ay kumpleto na ngayon ay oras na upang iguhit ang porma sayon, bata, ilabas ang iyong gintong kapangyarihan, sa sandaling matagumpay, ang may sakit na artifact na ito ay tiyak na magiging walang hanggan makapangyarihan. Maliwanag. Huminga ng malalim si Yehan, ngayon ay oras na para kumilos siya. Pagkatapos, nakita ko ang gintong liwanag na umaagos mula sa kamay ni Yehan. At ang mga alon ng matalas na gintong kapangyarihan ay inilabas mula sa katawan ni Yehan kaagad, na nagtitipon sa kanyang palad, at pagkatapos, ang palad ni Yehan ay nanginginig. Ang nakakatakot na gintong kapangyarihan ay unti-unting sama-sama sa embryo na parang gintong umaagos na tubig, na nagdudulot sa buong embryo na umugang at manginig sa sandaling ito, at ang liwanag sa itaas ng embryo ay kumikislap ng walang katiyakan. Hindi malinaw, mayroong isang mababa at malalim na tunog ng espada na umuungol ng tahimik, at mayroong isang walang kapantay na makapangyarihan sa tinig na iyon. Nang makita ito, ang sinaunang baliw ay hindi rin tumigil. Ang gintong kapangyarihan ni Yehan ay ang kanyang huling materyal. Ngayon na nagsimula si Yehan, natural na kailangan niyang gumuhit ng isang porma sayon, at ang porma sayon na kinakailangan upang gumawa ng isang sandatang imperial ay sapat na. Mayroong halos 1,000 uri na hindi isang maliit na halaga ng trabaho. Chi. Sa isang iglap, ang kamay ng sinaunang baliw ay napalilibutan ng mga hanay ng liwanag na bumubuo ng isang hanay gamit ang isang pag-iisip. Sa sandaling ito, ang sinaunang baliw ay nakabuo ng higit sa 10 porma sayon na lahat ay tumagos sa embryo. Buzz. Sa katawan ng embryo, ang mga alon ng nakakatakot na panginginig ay patuloy na ipinapadala, na parang lumalaban. Si Yehan, na pinipigilan ng nakakatakot na hininga na iyon, ay nakakaramdam ng hirap huminga. Ang sandatang imperial na ito ay hindi pa nabubuo. Taglay na niya ang gayong nakakatakot na aura, hindi maisip ni Yehan kung gaano katikot ito sa sandaling ito ay maging isang tunay na sandatang imperial. Nang makita ang eksena na ito, isang maapoy na kulay ang kumislap sa mga mata ni Yao Fengtian, at hindi niya mapigil ang humakbang ng ilang hakbang pasulong, na tinatitigan sina Yehan at ang sinaunang baliw na nakaupo ng nakadapa sa looban, kung ang sandatang imperial na ito ay magtatagumpay ay nakasalalay sa kanilang guro at mag-aaral. Sa sandaling ilabas ang sandatang antas emperador na ito, ang buong rehiyon ng Yaoguang ay marahil ay magiging isang kaguluhan, at ang katayuan ng sinaunang baliw ay magiging mas mataas pa sa oras na iyon. Hindi ito madalas na nakikita, at ang isang tagagawa na maaaring gumawa ng mga sandatang imperial ay itinuturing na isang unang rango na tagagawa. Sa looban, ang nakakatakot na kapangyarihan ay nagwawala ng ligaw, ang paggalaw ng sinaunang baliw ay parang kidlat, at ang bilis ng porma sayon na nabuo sa pag-iisip na iyon ay napakabilis, nakasisilaw na makita. At sa mga kamay ni Yehan, ang kapangyarihan ng ginto ay patuloy ding ipinapadala sa embryo. Di nagtagal, nang ang unang sinag ng araw sa pagitan ng langit at lupa ay lumiwanag sa lupa, ang mga galaw ng mga kamay ng sinaunang baliw ay unti-unting bumagal. Halos 1,000 porma sayon ang iginuhit, at hindi sila maaaring magkasanib, at kailangan nilang kontrolin ang mga embryo, upang maiwasan ang backlash. Pagkatapos ng pamamaraang ito, kahit na may lakas ng sinaunang baliw, tila sobra-sobra. Pagkatapos ng lahat, ito ay lubhang nakakaubos ng kapangyarihan ng isip para sa tagagawa, at ang kapangyarihan ng isip ay lubos na puro sa bawat sandali, at hindi siya maaaring mag-relax. Rumble. Bigla, sa sandaling ito, mayroong isang mababang kulog mula sa itaas ng malinaw na langit. Matapos tumunog ang kulog, ang orihinal na malinaw na langit ay naging mas madilim. Ang pagsubok ng imperyo ay darating na. Naramdaman ito, tumangala si Yao Fengtian, at may nakakatakot na ningning sa mga lumang mata na iyon. Sa sandaling ito, ang mga taong nakastasyon sa bundok Shuangkong ay tumangala rin sa langit.
Ang biglaang pagbabago sa langit ay nagparamdam sa kanila ng isang lubhang nakakapresyong kapaligiran. Napansin din ni na Elder Qingshan at ng iba pa na nagbabantay sa apat na panig ng tirahan ng bundok Shuangkong ang eksena na ito. Ang unti-unting pagdidilim ng langit ay tila nagpapahiwatig na may kakaibang bagay na mangyayari. Kabanata 17:15. Nagtagumpay ba? Mula sa kanilang mga kinauupuan, sina Elder Qingshan at ang iba pa ay nanlalaki ang mga mata, nagbabantay sila sa loob ng isang buong araw, ngunit hinihintay nila ang sandaling ito. Sa oras na ito, sa gitna ng looban, biglang tinihil ng sinaunang baliw ang mga galaw ng kanyang mga kamay, at si Yehan ay huminto din sa parehong oras. Sa pagitan nilang dalawa, isang nakakatakot na espada ang nakalawit. Ang mga pagsabog ng kapangyarihan ng espada ay nagparamdam kay Yehan ito ay mas nakakatakot pa kaysa sa pamimilit ng kataas-taasan. Moon! Bigla, isang nakakatakot na tunog ng pag-awit ng espada ang nailipat mula sa mahalagang espada, na umalangaw-ngaw sa loob ng isang radius na 1 kilometro. Sa ganoong mixing distansya, si Yehan ay halos nawala ng malay dahil sa epekto ng pag-awit ng espada. Rumble! Kasabay nito, ang nakakatakot na tunog ng kulog ay naihatid din mula sa itaas ng langit, na bumubuo ng isang vortex na umiikot ng mabangis sa kawalan, na umaakit sa atensyon ng lahat. Pero na, sa susunod na sandali, iwinawagayway ng sinaunang baliw ang kanyang mga manggas, at ang espada na nakalawit sa pagitan nila ay biglang naging isang sinag ng ningning at tumama sa langit. Ang kakilakilabot na ningning ay tumama sa langit, at ang mapula-pulang liwanag ay tumama sa langit mula sa lupa, na parang banal na liwanag na sumabog mula sa lupa, na umaakit sa atensyon ng lahat sa mundo. Sa sandaling ito, sa loob ng garrison ng bundok Shuangkong, lahat ng mga mata ay itinaas ang kanilang mga ulo upang titigan ang eksena na ito. Sa itaas ng simboryo ng estasyon ng bundok Shuangkong, ang buong langit ay nagdilim. Isang vortex ay nabuo na sa itaas ng madilim na langit. Ang hangin at ulap sa pagitan ng langit at lupa ay umiikot kasama ang vortex na ito. Ang eksena ay parang isang itim na dagat. Ang vortex ay gustong sirain ang lahat sa mundo. Ito ang ulap ng pagsubok ng emperador. Lahat ng mga alagad ng bundok Shuangkong ay nagulat, at ang tunog ng pagkulo ay naging isa na sa langit at lupa. Maaaring ang paglitaw ng pagsubok na ito ng emperador ay may kinalaman sa batas militar sa ating bundok Shuangkong. Ang batas militar ng 5 dakilang kataas-taasang nilalang, at higit sa 80 kalahating hakbang na kataas-taasang nilalang na nagbabantay sa 4 na direksyon, ay dapat na totoo. Ang paglitaw ng pagsubok na ito ng emperador ay tiyak na may kaugnayan sa batas militar ng ating bundok Shuangkong. Gayunpaman, sa sakop ng Yagwang, kung sino mang sinasabing may pinakamalaking kakayahang gumawa ng sandatang imperial, natatakot ako na ang isa lamang ay ang banal na kamay na sinaunang master ng espada. Tiyak, ito ay dapat na ang banal na kamay na gumagawa ng sandatang imperial. Ang iba ay wala sa kakayahang ito. Ang aura sa espada na iyon ay napaka-nakakatakot. Ngayon ay ang huling hakbang na lamang. Sa sandaling ang espada na ito ay nakaranas ng pagsubok ng emperador, pagkatapos ay maaari kang maging isang tunay na emperador. Tungkol naman sa sinaunang master ng espada at sa pinagsamang paggawa ni Yehan ng sandatang imperial, ang mga opisyal lamang ng kataas-taasang antas ang nakakaalam tungkol sa buong tirahan ng bundok Shuangkong, at ang natitirang mga alagad ay hindi alam kahit na ang kalahating hakbang na kataas-taasang nilalang. Ito ay nagulat at nagtaka rin sa mga alagad ng Dekshuangkong Mountain. Sa itaas ng langit, ang espada ay nakalawit sa kawalan, ang mga pagsabog ng nakasisilaw na liwanag ay sumabog mula rito, na parang isang nagninangas na araw, na umaakit ng pansin. Bukod pa rito, mula sa itaas ng mahalagang espada, ang tunog ng pag-awit ng espada na umalangaw-ngaw sa lahat ng direksyon ay muling umalangaw-ngaw ng paulit-ulit. At ang pamimilit ng makapangyarihang espada ay nagwala sa lahat ng direksyon, ang uri ng pamimilit ay mas nakakatakot pa kaysa sa pamimilit ng kataas-taasan, na ginagawa ito ang lahat ng mga espada sa mundo ay bahagyang nagugulo, na parang sa ilalim ng impeksyon ng pamimilit ng espada, lahat sila ay nakakaramdam ng mataas na antas na pagpigil sa mababang antas. Ang ganitong uri ng pagpigil ay nagpapahirap sa lahat ng mga sundalo sa mundong ito na lumaban. Ang sandatang imperial ay may karangalan ng emperador. Ang anumang arma sa ilalim ng sandatang imperial ay parang langgam sa harap nito. Ang eksena na nangyari sa itaas ng garrison ng bundok Shuangkong ay nahulog din sa mga mata ng mga bisita mula sa iba't ibang puwersa na nagbabantay dito. Sa sandaling ito, sila ay pare-parehong nagulat. Ang isang makapangyarihang hanay ng batas militar sa bundok Shuangkong ay talagang gumagawa ng isang artifact ng imperial.
Ito ay marahil isang bagay na hindi maisip ng anumang puwersa sa mga sinaunang guho. Bukod pa rito, ang artifact ng imperial na ito ay malapit ng maging matagumpay. Sa sandaling ito ay makumplito, maaaring ito ay ang Yao Guangyo sa lalong madaling panahon ng tanging sandatang imperial sa 1,000 taon. Magmadali at ipaalam sa pinuno, magiging mas nakakatakot sila kung mayroon silang sandatang imperial. Sa paligid ng garrison ng Shuangkong, ang mga alagad ng iba't ibang puwersa ay tahimik na umatras. Kung ang isang pangunahing pangyayari ay nangyari sa garrison ng bundok Shuangkong, natural nilang iulat ito pabalik. Marahil ay hindi magtatagal bago ang mga higanti ng lahat ng puwersa ay magulat. Sa oras na iyon, ang garrison ng bundok Shuangkong ay magiging ito ay kasing saya ng mga nakaraang 2 araw. Siyempre, ang kaguluhan ba na ito ay magiging malaking labanan noong araw na iyon? Imposibleng malaman pa rin, ngunit ang tiyak ay ang partido ni Yehan at ang iba pa na may sandatang imperial, ang kanilang mataas na antas ng lakas ay magiging mas nakakatakot kaysa dati. Whoosh whoosh! Sa sandaling ito, ang 3 figure ay nagwalas sa langit na parang 3 agos ng liwanag, nakatayo sa kawalan, na tinatitigan ang eksena sa harap nila, sa ilalim ng titig ng sinaunang master ng espada, Yao Fengtian, at Yehan. Ang espada ay nakalawit sa kawalan, ang tunog ng pag-awit ng espada ay umalangaw-ngaw sa langit at lupa, at ang pamimilit ng espada ay nagwalas sa lahat ng direksyon, naghihintay sa pagdating ng emperador. At sa madilim na langit, ang nakakatakot na pagsubok ng imperyo ay nagluluto pa rin, at sa loob ng vortex, may mga bakas ng nakakatakot na kulog na kumikislap ng mahina. Kabanata 17:16. Ang kapangyarihan ng pagsubok ng emperador ay mas nakakatakot pa kaysa sa kapangyarihan ng kataas-taasan na tumitawid sa pagsubok. Upang maiwasan ang mga aksidente, ang mga alagad ng bundok Shuangkong ay pansamantalang inalis mula rito. Tumingin ang sinaunang master ng espada sa nagluluto na pagsubok ng emperador at nagsalita sa isang malalim na tinig. Nang marinig ito, tumanggaw si Yehan, at mula sa nagluluto na pagsubok ng imperial, nakaramdam din siya ng isang puwersang mapanira na inilabas. Alagad ng bundok Shuangkong, iwanan ang lugar na ito sa loob ng 1 minuto. Ang tinig ni Yehan ay naihatid mula sa langit, at ang malakas na tinig ay narinig ng lahat sa kampo ng bundok Shuangkong. Agad, ang mga figure na nagtaas ng kanilang mga ulo at pinanood ang langit ay hindi nag-atubili, at sumugod patungo sa langit. Nang tumingin sa malayong langit, sa loob ng wala pang 1 minuto, ang buong tirahan ng bundok Shuangkong ay walang laman na. Sa pagitan ng langit at lupa, sa 4 na direksyon sa malayo, sina Elder Qingshan, Elder Tianhai, Elder Exigan, Haring Helian, Haring Wusheng at ang iba pa ay lahat ay maingat na pinagmamasdan ang eksena sa sandaling ito, ang pag-asam at maapoy na kulay sa kanilang mga mata ay abnormal na malakas. Ito ang unang pagkakataon para sa alinman sa kanila na masaksihan ang kapanganakan ng isang artifact ng imperial, at ito ang unang artifact ng imperial na lumitaw sa Yao Guangyo sa loob ng libu-libong taon. Lahat sila ay gustong malaman kung ano ang nangyari pagkatapos ng kapanganakan ng artifact ng imperial na ito. Gaano ito kakilakilabot? Gayunpaman, sa pag-asam ng lahat, isang figure ang lumitaw sa malayong langit. Tunay nga, ito ay ang pagsubok ng emperador. Ang mga unang dumating dito ay ang mga barbaro at si Emperador Yuan Huang, ang higanti ng Fortaleza ng Agila. Matapos marinig ang balita, ang dalawa ay dumiretso rito mula sa Tore ng Oktubre. Nang tumingin sa pagsubok ng emperador na nagluluto, ang kanilang mga mata ay gumagalaw din. Medyo malungkot. Maling-mali, sa labanan kay mahal na Yin Yang, ang sinaunang master ng espada ay hindi lamang gumaling mula sa kanyang mga sugat sa maikling panahon, kundi gumawa rin ng isang sandatang imperial. Ang mga mata ni Barbarong Zhang ay mabangis, at malinaw na alam niya kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng isang sandatang imperial. Di nagtagal, kasunod ng pagdating ni Manzang at Yuan Huang, dumating din ang may-ari ng lupa na si Qingwei ng Xiaolou. Nang tumingin kina Manzang at Yuan Huang, ang may-ari ng lupa na si Qingwei ay bumantong hininga ng isang mabigat na malamig na singgal. Noong nakaraang panahon nang sila ay nakastasyon sa Xiaolou, ang dalawa ay halos nag-away, at hindi nila siya binigyang pansin sa Xiaolou. Tungkol dito, sina Manzang at Yuan Huang ay walang pakialam na tumugon. Hindi nagtagal, dumating din si Li Kangmang mula sa Lijian Villa. Dumating siya ng mag-isa, na nakatayo ng may pagmamalaki sa kawalan, na kinukuskus ang kanyang mga mata sa nakakatakot na pagsubok ng emperador na nagluluto. Sandatang emperador, matagal na itong hindi lumilitaw sa sakop ng Yaoguang. Parang bumantong hininga si Li Kangmang na may damdamin.
Nang makita ito, sina Elder Qingshan at ang iba pa na orihinal na nasa ilalim ng batas militar ay biglang dumating kasama ang mga eksperto at hinarang sina Li Kangmang, Manzong at ang iba pa. Lahat, mangyaring tumigil. Sina Elder Qingshan at ang iba pa ay mukhang seryoso. Bagamat inaasahan na nila ang ganitong uri ng eksena, mararamdaman pa rin nila ang walang katapusang presyon kapag hinarap ito. Pagkatapos ng lahat, ang bawat isa sa kanila ay isang higanti ng sekta. Nang makita ito, sina Manzong at Yuan Huang ay bumantong hininga ng malamig. Gayunpaman, sa oras na ito, isang taong nagparamdam kina Elder Qingshan at sa iba pa na natatakot ay lumitaw din, at ang figure na nakabalot sa itim na damit ay biglang lumitaw, na parang pinunit ang kawalan, at kaya niyang sumpuin ang lahat ng mag-isa. Anumang malakas na tao sa mundong ito. Sa pagdating ng mahal na Yin Yang, ang aura na dala ng nakakatakot na babaeng ito ay nagparamdam sa lahat ng makapangyarihang tao sa mundo ng presyon. Bagamat ang kalaban ay hindi gumawa ng anumang kilos, ang kanyang paglitaw ay sapat na upang matakot ang mga tao. Ang mga seryosong mata ni na Elder Qingshan at ng iba pa ay naging mas malubha. Ang kakilakilabot ng mahal na Yin Yang ay alam ng lahat sa lugar ng Yaoguang. Walang sino man ang makakapigil sa kanya sa ngayon. Kahit na ang banal na kamay na sinaunang master ng espada ay natalo na niya. Sino ang makakapigil kay Guangyu? Ano kayang sinaunang mandaragat, hindi lamang niya ginamo ang kanyang mga sugat sa loob lamang ng 1 o 2 araw, kundi gumawa rin siya ng isang sandatang imperial. Talagang minamaliit ko siya. Sa ilalim ng itim na belo, ang lahat sa paligid ay nakaramdam ng isang alon ng sakit. Ang nagbabantang aura ay namulaklak mula sa ilalim ng belo, at ang mahal na Yin Yang ay lubos ding nagulat sa sandaling ito. Dahil, sa antas ng sinaunang master ng espada, na may ganoong malubhang pinsala, lubos na mahirap na gumaling sa loob ng 1 o 2 araw. Kahit na mayroong gamot, magtatagal ito, ngunit ngayon ang sinaunang master ng espada ay hindi lamang gumaling sa sugat, kundi mayroon ding kakayahang gumawa ng isang sandatang maharlika. Ang gayong mabilis na pagbabago ay hindi kapanipaniwala para sa isang malakas na tao tulad ni Yin Yang. Gayunpaman, sa kabila nito, ang mahal na Yin Yang ay hindi pa rin gaanong nag-iisip tungkol dito. Sa kanyang lakas, ang anumang kapahamakan ay hindi lalampas sa kanyang kontrol. Kahit na ang sinaunang master ng espada na gumawa ng sandatang imperial ay ang kanyang kalaban, mahirap pa ring sabihin. Paggawa ng sandatang imperial, gusto kong makita kung gaano ka magbabago kapag nagmamay-ari ka na ng sandatang imperial. Umirap ang mahal na Yin Yang, at ang kanyang figure ay kumislap sa mga depensa ni na Elder Qingshan at ng iba pa. Ang bilis ay napakabilis na kahit na ang mga kataas-taasang kapangyarihan tulad ni Elder Qingshan ay hindi nakaryak. Nang makita ito, sina Elder Qingshan at ang iba pa ay mukhang napakasam. Nang harapin ang mahal na Yin Yang, hindi nila ito mapipigilan kahit na gusto nila. Kahit na ang kalaban ay iwagayway ang kanyang mga daliri, maaaring sapat na ito upang sugpuin sila. Nang makita ito ni Manzong at Yuan Huang, pareho silang malamig na ngumiti, at ang panunuya ay kumislap sa kanilang mga mukha. Kabanata 17:17. Dapat kang tumigil. Sa sandaling ito, lumitaw si Yao Fentian sa harap ng mahal na Yin Yang, na tinitignan ang naglalakad na figure, mga komplikadong ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mga mata. Bakit, natatakot ba kayong lahat sa akin? Ang tinig ng mahal na Yin Yang ay malutong, nanunuya. Prinsesa ng Angkanzin, sa palagay ko walang sino man ang hindi natatakot sa sino man maliban kay Qin Wu daw. Noon, ang mga baliw ay mananatili sa pagkakatago sa loob ng daan-daang taon dahil sa iyong mga salita. Ngayon na ikaw ay immortal, tama lang na matakot sa iyo. Kalmadong sinabi ni Yao Fentian, ang kanyang puting buhok ay sumasayaw sa hangin. Hehe, Qin Wu daw? Ang inabando ng anak na ito na pinalayas mula sa rehiyon ng Tianshu, gagantihan ko siya sa kahihiyan ng pagsisisi sa kanyang kasal at sa kahihiyan ng paghihiwalay sa kanyang asawa. Ang tinig ng mahal na Yin Yang ay tila puno ng galit. Ang mga eksena ay sumisid sa kanyang isipan, at ang nakakagulat na layunin ng pagpatay ay sumabog din mula sa kanyang katawan. Sinabi na tahimik si Yao Fentian, hindi siya ang pangunahing tauhan sa mga sama ng loob at pagtatalo dito, at hindi siya makakapagbigay ng mga hatol sa maraming bagay. Gayunpaman, sa sandaling ito, sa itaas ng simboryo ng langit, ang nakakatakot na pagsubok ng emperador ay nabuo na, at ang liwanag ng kulog sa vortex ay bumuo ng isang nakakatakot na haligi ng kulog na sumabog mula sa vortex, na nakatutok sa langit na nakalawit sa kawalan. Mga banal na sundalo. Boom!
Sa isang iglap ng ang nakakatakot na kulog ay bumagsak, ang banal na espada na nakalawit sa kawalan ay biglang nanginginig, at ang malungkot na pag-awit ng espada ay mas malakas pa, na parang sa ilalim ng pagbagsak ng kulog, ang espada ay malapit ng masira. Ang kapangyarihan ng Huang Jia ay napaka-nakakatakot. Ang patuloy na pagsabog ng liwanag ng kulog ay nagpapagulo sa kawalan ng paulit-ulit. Ang mapanirang kapangyarihan ay nagparamdam kay Yehan na ang nakapaligid na kawalan ay nakakulong. Ang anumang pumapasok dito ay nawasak. Umatras. Ang nakakatakot na aura ay kumalat sa kawalan, at ang sinaunang master ng espada ay mariing iwinagayway ang kanyang kamay, kung ang mga kagamitan ng emperador ay matagumpay na makakadaan sa pagsubok ng emperador ay nakasalalay sa kasalukuyang hakbang. Tumanggaw si Yehan, at umatras. Sa kanyang lakas, kung hindi siya sinusuportahan ng sinaunang master ng espada, ang kapangyarihan ng Huang Jia ay hindi kailanman makakayang panatilihin. Nang makita ito, ang mga mata ng langit at lupa ay tumitig sa eksena na iyon. Ang sandatang imperial ay dumadaan sa pagsubok ng imperial, at gusto rin nilang makita kung ang artifact ng imperial na ito ay magtatagumpay sa huli. Ang kapangyarihan ay mas malakas pa. Sa sandaling ang sandatang imperial ay hindi kayang suportahan ito ay lubos na masisira. Kahit na ang sinaunang master ng espada ay hindi makikialam sa puntong ito. Sa unahan, ang sinaunang master ng espada ay mukhang seryoso. Ang mga epekto ng pagsubok ng emperador ay makapangyarihan. Sa pagkalat, ang karamihan sa garrison ng bundok Shuangkong ay masisira. Pagkatapos, ang walang katapusang kapangyarihan ay sumabog mula sa katawan ng sinaunang master ng espada, na bumubuo ng isang sinag ng kapangyarihan na binalot ang buong estasyon ng bundok Shuangkong, na ginagawang imposibleng kumalat ang natitirang prestihiyo ng pagsubok ng emperador sa lupa sa ibaba. Boom! Isa pang haligi ng kulog ang sumabog sa katawan ng espada, at ang tunog na umalingaw-ngaw sa kawalan ay nagdulot ng kaguluhan sa langit at lupa. Ang malungkot na mga awit ng espada ay parating at paalis, at ang ito, na nakakaranas ng pagsubok ng emperador, ay tila may sariling karunungan. Bagamat ang pagsubok ng pagdurusa ay nagdulot ng sakit dito, ito ay magiging mas malakas din kung ito ay magtitiis. Ngon! Bigla, isang mas malakas na tunog ng pag-awit ng espada ang mabilis na kumalat. Sa ilalim ng mapanuring mga mata ng maraming tao sa paligid, ang espada ay naguluhan, at sa ilalim ng pagbomba ng kulog, bigla itong lumisan ng marahas, na naging isang ningning at direktang bumaril sa nakakatakot na vortex. Ang ningning nito ay maaaring iilawan ng espasyo sa buong vortex, upang ang lahat sa mundo ay makakita ng bakas ng kidlat na nakabalot sa katawan nito sa sandaling ito. Gayunpaman, ang sitwasyong ito ay hindi nagtagal. Sa mabaliw at magulong katawan ng espada, isang kamangha-manghang presyon ng espada ang sumabog. Ang uri ng pagsabog ay parang isang bulkan na matagal nang naipon. Nililinas ang buong espasyo ng vortex, agad itong nakakalat. Sa ilalim ng epekto ng puwersang ito, ang madilim na mundo ay unti-unting nagiging mas malinaw, ang mga itim na ulap ay lumilipad, at matapos mawala ang mga ulap at hamog, ang nakasisilaw na araw ay sumisikat, at ang mga hibla ng ningning ay sumisikat sa katawan ng espada, na ginagawang ang espada na lumulutang sa kawalan ng espada sa espada ay naging lubhang banal at nakasisilaw. Nagtagumpay. Nang makita ito, ang mga mata ng langit at lupa ay naging lubos na nagulat, kahit na ang mga higanti ng iba't ibang sekta ay hindi mapigil ang kumislap ng isang ekspresyon ng sorpresa sa kanilang mga mata. Ang espada na ito ay nakumpleto na, maaari itong ituring na ang unang espada sa 1,000 taon ng Yao Guangyo. Hawakan ng emperador. Ang ekspresyon sa mukha ni Yehan ay nababalutan din ng sorpresa, ang lahat ng pagsisikap ay hindi nasayang, ang sandatang imperial ay nakamit na. Kawili-wili, gusto kong makita kung gaano ito kakapangyarihan ang sandatang imperial na ito. Malamig na umiyak ang mahal na Yin Yang, na parang nakakagulat na mga pag-alon ng kapangyarihan ang kumakalat mula sa kanyang katawan. Espada. Sa sandaling ito, nakita ko ang kanang kamay ng sinaunang master ng espada na nakataas, at sa ilalim ng kanyang mababang sigaw, ang nagniningning na banal na espada na nakalawit sa kawalan ay biglang lumipad patungo sa kanya, at mahigpit na hinawakan ng kanyang mga kamay. Kabanata 17-18. Nais ko kayong lahat ng isang maligayang kapistahan ng Mid-Autumn. Ang opisyal na pag-update ng 4D ay ilulunsad bukas, at ang pag-update ay magtatagal ng ilang araw. Halina ang espada. Habang ang dalawang salita ay bumagsak, ang banal na espada na kumikinang sa kawalan ay lumipad patungo sa sinaunang master ng espada, at sa wakas ay mahigpit na hinawakan sa kanyang kamay.
Ang espada na ito ay mukhang napakadelikado, na parang walang kapintasan na mahahanap, ang buong katawan ay kumikinang ng isang maputlang gintong liwanag, at naglalabas ito ng isang hininga ng walang katapusang kapangyarihan mula sa kamay na mahigpit na hinahawakan ng sinaunang master ng espada, na kumakalat sa buong mundo halika. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga mata ng nakapaligid na mundo ay nahulog sa espada na hawak ng sinaunang master ng espada sa sandaling ito. Ang kanilang mga mata ay maapoy at nakakagulat. Ito ay isang sandatang imperial. Wala pang anumang sandatang imperial sa sakop ng Yaoguang sa loob ng libu-libong taon, at ang sandatang imperial sa mga kamay ng sinaunang master ng espada ay ang unang sandatang imperial sa sanlibong taon. Hawak ng sinaunang master ng espada ang sandatang imperial sa kanyang kamay, at ang aura sa kanyang katawan ay patuloy na tumataas. Pagkatapos, nakita niya ang kanyang mga daliri na dumula sa talang, at isang patak ng dugo ang natunaw sa kumikinang na gintong espada. Sa isang iglap, isang matinis na tunog ng pag-awit ng espada ang nagmula sa espada, kinilala na ng emperador ang kanyang Panginoon, at ang nakakatakot na aura sa espada ay dahan-daang humupa. Nakaramdam siya ng pinigilang nakakatakot na aura. Sa sandaling ilabas ang aura na ito, walang sinuman sa mundong ito ang makakapigil sa kanya maliban sa mahal na Yin Yang. Huminga ng malalim si Yehan at nasaksihan ang kapanganakan ng isang sandatang imperial gamit ang kanyang sariling mga mata. Ang pagkagulat ay nahawa sa lahat sa mundong ito. Siyempre, sa gitna ng ganitong uri ng pagkagulat, mayroon ding ilang mga sakam na mga mata na tumitig sa espada na iyon, ang sandatang imperial, ang lahat sa mundong ito ay gustong magkaroon nito. Gayunpaman, kinilala na ni Huang Qi ang sinaunang mandaragat bilang Panginoon ngayon, at walang alinlangang isang panaginip na agawin ang Huang Qi mula sa kanyang mga kamay. Inaasahan sa isang pantas, pagkatapos ng maraming taon ng katahimikan, gumawa siya ng isang sandatang imperial. Bamantong hininga si Li Kangmang na may damdamin, ang isang tagagawa na maaaring gumawa ng isang sandatang imperial ay karapat-dapat na sa salitang lahat. Mas mahirap silang harapin para sa atin kapag mayroon na silang sandatang imperial. Sina Manzong at Yuan Huang ay mukhang napakamalungkot, at pagkatapos ay ang kanilang mga mata ay nahulog kay Yin Yang Zun na nakabalot sa itim na damit sa buong katawan. Mula sa isang pananaw, ang mahal na Yin Yang, tulad nila, ay ayaw na mabuhay si Yehan, at ang tanging malakas na tao na maaaring makipagtalo kay Yehan ay ang mahal na Yin Yang. Sa sandaling ito, ang titig ng may-ari ng Qingwei ay naglalakad, at hindi alam ng mga tao kung ano ang iniisip niya sa mga kumikislap na mata na iyon. Marahil, sa ngayon, oras na para sa Shiyulo na gumawa ng isang pagpipilian. Sinaunang master ng espada, tila talagang minamaliit kita. Sa oras na ito, lumabas ang mahal na Yin Yang, na may malamig na aura na umaagos sa buong katawan niya, at sinabi, ang sandatang imperial ay ginawa, tila naghahanda ka ring harapin ako, kung ganoon, muli maglaban tayo, gusto ko talagang makita kung gaano kataas ang iyong kasalukuyang lakas kapag nagmamay-ari ka na ng sandatang imperial. Nang makita ito, may isang ekspresyon ng pag-asam sa mga mata ng langit at lupa. Sa huling labanan, ang sinaunang master ng espada ay natalo sa mga kamay ng mahal na Yin Yang. Sa oras na ito, kaya bang makipaglaban ang sinaunang master ng espada na nagtataglay ng nakakatakot na sandatang imperial? Labanan ng mahal na Yin Yang. Sa kawalan, ang sinaunang master ng espada na may sandatang imperial sa kanyang kamay ay lumingon, tumingin sa mahal na Yin Yang gamit ang kanyang mga lumang mata, at sinabi, pareho ang aking intensyon. Matapos sabihin iyon, nakita ko ang figure ng sinaunang mandaragat na gumalaw, at sa isang kisap mata, nasa kawalan na siya ng 12-12 milya ang layo, at isang alon ng espiritu ng pakikipaglaban ang sumabog sa kawalan na iyon, na umaakit sa atensyon ng lahat, nakaraan. Nang makita ito, humihip ng mahina ang mahal na Yin Yang, at nang ang lahat ay tumingin na sa sinaunang master ng espada, lumitaw din ang mahal na Yin Yang sa kawalan na iyon. Walong ganap na porma sayon, ngayon. Ang mahal na Yin Yang ay hindi gaanong nagsalita, isang nakakatakot na hanay ng liwanag ang binalot ang langit at lupa sa isang iglap, ang walong sinag ng liwanag ay umiikot sa kawalan, at ang walang katapusang kapangyarihan ay nagmula sa kanila, na sinasabog at pinapatay ang sinaunang master ng espada na may lubhang marahas na saloobin, nakaraan. Ang sinaunang master ng espada ay nakatayo na may hawak na espada sa kanyang kamay, at mukhang kalmado siya na may hawak na sandatang imperial sa kanyang kamay. Bigla, nakita niya ang gintong liwanag ng espada na sumasayaw sa kanyang kamay, at ang kapangyarihan ng sandatang imperial ay inilabas sa isang iglap na nagdulot sa buong porma sayon na mapuno ng isang makapangyarihan at mapanirang puwersa. Ang walong ganap na porma sayon ay tinatawag na panghuling porma sayon.
Maliban kung ang kapangyarihan ng nakakulong na tao ay lumampas sa pormasayon mismo, imposibleng masira ang pormasyong ito. Ngayon gusto ko talagang subukan upang makita kung ito nga ang kaso. Pagkatapos, sa ilalim ng titig ng lahat sa malayo, ang liwanag ng espada sa kamay ng sinaunang master ng espada ay nanginginig, at siya na may hawak na sandatang imperial ay biglang umiwas patungo sa umaagos na puwersa. Sa isang iglap, isang lubhang kamangha-manghang eksena ang lumitaw mula sa pormasayon. Sa ilalim ng pagbomba ng sandatang imperial, ang 8 puwersa sa pormasayon ay agad na napunit na papunta sa sinaunang master ng espada. Halika, ang umaagos na kapangyarihan ay nagdulot sa buong pormasayon na sumabog na parang alon. Ang kawalan sa pormasayon ay nakakaranas ng kakilakilabot na pinsala, at ang sirang larawan ay parang isang salamin na nabasag. Ang kapangyarihan ng sandatang imperial ay sa wakas ay nakita sa sandaling ito, at ang eksena ay nakamamanghang. Gaano man kalakas ang 8 ganap na pormasayon ng mahal na Yin Yang, nakita na ito ng lahat noong nakaraang panahon. Ang mga sinaunang master ng espada noon ay walang lakas na lumaban, ngunit ngayon, ang sinaunang master ng espada na may hawak na sandatang imperial ay maaaring lubos na labanan ang pag-atake ng Baju Formation. Ang sandatang imperial ay talagang pambihira, Baman Binding. Matapos makita ang eksena na ito, humihip ng malamig ang mahal na Yin Yang, at pagkatapos, sa 8 haligi ng liwanag na nakalawit sa lahat ng direksyon ng mundo, mas marahas na kapangyarihan ang sumabog na parang walang katapusang agos, at 8 nakakatakot na puwersa ng Yin Yang ay damaloy mula sa langit at lupa. Ang mga magulong pag-atake ay nagmula sa lahat ng direksyon, na may layuning itali ang sinaunang master ng espada sa kawalan at magsagawa ng isang mabangis na pagsugpo. Tingnan natin kung gaano kalakas ang iyong panghuling kapangyarihan. Tumingin ang sinaunang mandaragat sa sandata sa kanyang kamay na may seryosong ekspresyon, at ang mga alon ng makapangyarihang kapangyarihan ay inilabas mula sa kanyang katawan, at sa wakas ay nagtipon lahat sa sandatang imperial. Ang nakakatakot na kapangyarihan ay nagdulot sa tunog ng pag-awit ng espada sa sandatang imperial na maging mas malakas pa. Kabanata 1719. Buksan. Sa isang iglap, hinawakan ng sinaunang master ng espada ang espada gamit ang 2 kamay, at isang nakakatakot na sinag ng espada na ilang daang metro ang haba ay sumabog mula sa buong sandatang imperial. Pagkatapos, ang nakakatakot na sinag ng espada ay nagwalas, at ang kawalan ay nabutas na parang toyo. Mayroong bakas ng takot. Boom 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 boom. Sa isang iglap, ang nakakagulat na tunog ng mga pagsabog ay naihatid mula sa bahaging iyon ng langit, at ang nakakatakot na kapangyarihan ng 2 panig ay nagbanggaan, at ang bahaging iyon ng kawalan ay lubos na nabaluktot. Flick! Bigla, isang nakakatakot na tunog ng pag-crack ang umalangaw sa kawalan, at sa 8 sinag ng liwanag na tumatakip sa langit at lupa, ang mga bitek ay makikita na lumilitaw gamit ang hubad na mata. Pagkatapos, ang mga bitek ay lumawak na nagdulot sa buong pormasayon na mawala sa usok, at ang ningning ay napuno ang langit. Sa ilalim ng pagkalat ng nakakagulat na kapangyarihan na iyon, ang nabaluktot na espasyo ay lubos na nabaluktot. Bagamat ito ay isang maikling labanan lamang, ang lupa ay tila nakaranas ng pinaka-nakakatakot na suntok, at ito ay gumuho ng mabangis, na kumalat sa mahigit 10,000 metro. Sa malayo, ang mga titig ng lahat ay nakita ang lugar na ito, lahat sila ay nagulat, ang baluktot na kawalan ay puno ng pinaka-nakakatakot na puwersang pumipigil, kahit na ang kataas-taasan ay pumasok, mawawalan sila ng buhay. Bukod pa rito, ang lupang patuloy na gumuho ng mabangis ay nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na parang darating na ang katapusan. Ang sinaunang master ng espada sa sandaling ito, ang kanyang kapangyarihan ay maaaring umabot na sa parehong taas ng mahal na Yin Yang, kahit na mayroong puwang, maaaring ito ay baliwala. Ang kapangyarihan ng sandatang imperial ay napaka-nakakatakot. Sa malayo, ang mga puso ng lahat ng mga higanti at kataas-taasang nilalang ay nanginginig. Ang sinaunang master ng espada na nagtataglay ng sandatang imperial ay nagbigay sa kanila ng ilusyon na sa sandaling ito, siya ay isang malakas na tao din sa kaharian ng immortal. Ang distansya ay walang katapusang pinaikli. Nagulat din si Yehan. Ngayon lamang siya nagkaroon ng konsepto ng sandatang imperial sa kanyang puso. Gamit ang isang makapangyarihang sandatang imperial, kahit na ang siyam na pagsubok na kataas-taasan ay magkakaroon ng kapangyarihan na lumaban sa mga malalakas sa kaharian ng immortal. Pagkatapos, sa ilalim ng titig ng lahat, sa nabaluktot na kawalan, ang 2 figure ay sumugod sa sandaling ito, at ang isang ekspresyon ng paghihirap ay makikita mula sa kanilang dalawa, at ang itim na damit ng mahal na Yin Yang ay lahat ay nasira mayroong ilang mga bakas.
At ang lumang mukha ng sinaunang master ng espada ay may isang pamumula ng kulay na kumakalat. Mahigpit niyang hinawakan ang espada at tinitigan ang mahal na Yin Yang na nasa tapat niya. Bagamat may hawak siyang sandatang imperial sa kanyang kamay, pansamantala lamang siyang makakapagtalo sa mahal na Yin Yang gayunpaman, sa sandaling ito ay isang tunay na labanan ng buhay at kamatayan, ang kanyang mga pagkakataong manalo ay napakaliit. Sa oras na ito, tawagin na natin itong isang araw. Bagamat alam ko na napakahirap pa ring talunin kagamit ang sandatang imperial, ngunit ang isang pakikibaka ng buhay at kamatayan ay hindi maganda para sa iyo o sa akin. Huminga ng malalim ang sinaunang master ng espada, tumingin sa mahal na Yin Yang sinabi sa isang malalim na tinig. Hindi maitikaila na ang sandatang imperial ay talagang pinaliit ang puwang sa pagitan mo at ko, ngunit kung gusto ko talagang patayin ka, kahit na mayroon kang sandatang imperial, mamamatay ka, kahit na masaktan kayong dalawa. Walang pakialam na sinabi ng mahal na Yin Yang, gayunpaman, paano mo lang hahayaang mamatay ka ng ganyan isang beses na dinala sa akin, sinaunang master ng espada, hindi kita papatayin sa dalawang pagkakataong ito, ngunit sa ikatlong pagkakataon, tiyak na papatayin kita sa sakit. Matapos sabihin ito, umalis ang mahal na Yin Yang sa kawalan. Ang mga salitang ito ay nagpatahimik sa sinaunang master ng espada. Ang ugali ng mahal na Yin Yang ay mahirap maintindihan, ngunit dahil dito, mas pinagseselosan pa siya ng mga tao dahil walang nakakaalam kung ano ang gagawin niya. Walang pakialam ang ekspresyon ni Yehan, at ang kanyang titig ay inilayo sa sinaunang master ng espada. Sinulyapan niya ang mga makapangyarihang tao na umaalis sa mundong ito, at itinoon ang kanyang titig sa dalawang higanti, sina Manzang at Yuan Huang. Sa kanyang katawan, naramdaman ni Yehan ang malamig na layunin ng pagpatay na kumakalat. Hanggat hindi ito isang labanan ng buhay at kamatayan ngayon, ang sinaunang master ng espada ay may kapangyarihang lumaban sa mahal na Yin Yang, na natural na hindi ang gusto nilang makita para kina Manzang at sa iba pa. Mas malakas ang panig ni Yehan, mas mararamdaman nila ang higit na panganib. Tila hindi mo mailagay ang lahat ng iyong pag-asa kay mahal na Yin Yang. Malinaw na may pagkakataon siyang patayin si Yehan, isang maliit na hayop, at maging ang sinaunang master ng espada, ngunit hindi pa niya nagagawa iyon sa loob ng mahabang panahon. Kung gusto niyang magtagumpay, kailangan niya sa ating sarili. Tumingin si Manzang sa posisyon ni Yehan at humihip ng malamig. Ang layunin ng pagpatay sa kanyang mga mata ay hindi natatakpan. Tumango si Emperador Yuan. Pagkatapos ng dalawang paligsahan, pareho nilang nakita na ang mahal na Yin Yang ay may mga reserba. Ano ang iniisip ng kalaban? Walang nakakaalam. Di nagtagal, ang lahat ng makapangyarihang tao sa lugar na ito ay nagkalat, at ang lahat sa estasyon ng bundok Shuangkong ay bumalik sa dati nitong anyo. Hindi alam ni Baliw na Guo at Yao Fentian kung saan sila nagpunta. Sina Yehan, Elder Qingshan at ang iba pa ay nag-uusap ng mga bagay-bagay sa estasyon ng bundok Shuangkong. Sa ngayon, mayroon ng isang malakas na tao sa kanilang panig upang pigilan ang mahal na Yin Yang. Hanggat ang mahal na Yin Yang ay napigilan, maaari nilang ilagay ang lahat ng kanilang isip sa pakikitungo sa Jianzhong at sa Condor Eagle Castle na kasalukuyang nagkakaisa sa Jianzhong. Ngayon na ang Eagle Fort at Sword Sect ay nasa iisang kampo, ang kanilang lakas ay naging mas malakas. Orihinal na, ang isang sekta ng barbaro ay sapat na upang matakot sa atin, ngunit ngayon ay may isa pang Emperador Yuan, na napakahalaga sa atin. Napakasama nitong sabihin. Sa bulwagang iyon, ang limang kataas-taasang nilalang at si Yehan ay magkakasama. Nang marinig ito, nag-isip si Yehan sandali, at sinabi, ang kombinasyon ng Jianzhong at Xiniangbao ay talagang nagpalakas sa kanilang kapangyarihan, ngunit hindi naman parang wala tayong puhunan upang makipagkompetensya sa kanila. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, tinanong ni Elder Tianhai, Master Ye, ang ibig mo bang sabihin ay ang banal na kamay? Umiling si Yehan at sinabi, kung walang mahal na Yin Yang, totoo na sina Manzang at Emperador Yuan ay maaaring patayin ng kanyang espada, ngunit ang kanyang tungkulin ay pigilan ang mahal na Yin Yang. Sa sandaling siya ay kumilos, ang mahal na Yin Yang ay natatakot ako na aatake rin sila, at hindi ito magiging epektibo sa pakikitungo kina Manzang at Yuan Huang sa huli. Yehan, ang ibig mo bang sabihin ay ang Tore ng Oktubre? Biglang tanong ni Haring Helian. Kabanata 1720. Nang marinig ito ni Yehan, agad siyang nagbigay ng mataas na tingin kay Haring Helian. Nahulaan ng kalaban ang iniisip niya, at halos nahabol na niya ang kanyang pag-iisip. Ngumiti si Yehan at sinabi, ang Tore ng Oktubre ay isa lamang sa kanila. Ang pinakamahalaga ay ang ating panig. Ano ang nangyayari sa Tore ng Oktubre ngayon?
Sa palagay ko sa ilalim ng panggigipit ni Manzong at Yuan Huang, halos hindi na makayanan ni may-ari ng lupa na si Qing Wei. Sabi ni Elder Qingshan, bagamat sina Manzong at Yuan Huang ay hindi pa kumikilos laban sa Shiyulo, ngunit ang ganitong uri ng kapag ang mga sama ng loob ay umabot sa isang kritikal na punto, isang malaking digmaan ay tiyak na seisabog, at ang Shiyu Tower ay hindi makakaligtas ng mag-isa, at ang tanging pagpipilian nila ay ang sumama sa atin bago sumabog ang digmaan, at sama-samang labanan ang sekta ng Barbaro at ang Emperador Yuan. Sabi ni Elder Exigan, bagamat sinabi natin na hindi tayo gaanong nagawa sa bagay na ito at naglagay ng ulap sa Shiyulo, ngunit sa puntong ito, wala na silang pagpipilian. Tumanggaw si Yehan. Sa oras na ito, sa labas ng pangunahing bulwagan, si Ling Chanhei, isang alagad ng bundok Shuangkong, ay pumasok at sinabi, Elder, narito si Master Qing Wei. Nang marinig ito, lahat ay natigilan, at pagkatapos ay lahat sila ay tumawa. Isang ningning ang kumislap sa mga mata ni Yehan, at dumating ang may-ari ng lupa na si Qing Wei. Ito ay talagang si Cao Cao, at si Cao Cao ay narito. Hehe, tila dapat akong bumati sa iyo. Tumayo si Elder Tianhai at ngumiti sa lahat pagkatapos ay lumabas. Bilang may-ari ng tirahan ng bundok Shuangkong, ang ganitong uri ng bagay ay dapat gawin ni Elder Tianhai. Narito na si Qing Wei, tila inaasahan natin ng mabuti, ang kalyadong ito ay dumating sa ating pintuan mismo. Tumawa si Elder Qingshan. Sinabi ni Yehan na may ngiti, bagamat ang kalaban ay maaaring may pagtutol sa kanilang mga puso, ito lamang ang paraan, maliban kung gusto ng Shiyalo na harapin ang dalawang master, sina Manzong at Yuan Huang, ng mag-isa. Hindi nagtagal, pumasok si Elder Tianhai kasama ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may mahigpit na ekspresyon sa labas ng pangunahing bulwagan. May-ari ng lupa na si Qing Wei. Nang makita ang pagdating ng may-ari ng lupa na si Qing Wei, ang lahat sa bulwagan ay tumayo ng isa-isa. Ang kalaban ay ang may-ari ng lupa ng Gusaling Oktubre, ang pinuno ng isang paksayon, isang figurang antas higanti, hindi alintana sa katayuan o lakas, mas malakas sila kaysa sa kanila. Naglakad-lakad ang may-ari ng Qing Wei, at ang aura sa kanyang katawan ay imposibleng baliwalain. Bilang pinuno ng isang paksayon, isang higanti, mayroon siyang kapangyarihan ng isang higanti, at tinitigan niya ang lahat sa bulwagan na may kalmadong ekspresyon. Mahirap makita kung ano ang iniisip niya sa kanyang mga mata. Ginoo Qing Wei, matagal na kitang hinihintay upang salubungin ka. Inikat ni Elder Qingshan ang kanyang mga kamay sa may-ari ng Qing Wei, at nagsabi na may isang matapat na ngiti, alam ng lahat na pinakamabuti na pumunta agad sa punto. Kaya, tila huli na ako. Maingat na sinabi ng may-ari ng lupa na si Qing Wei, at pagkatapos ay ang kanyang mga mata ay nahulog kay Yehan. Para kay Yehan, ang pinakanatitirang binata sa Yaguangyo, mayroon na siya ito ay hindi na ang unang pagkakataon na nakita ko ito. Bukod pa rito, bago niya nakilala si Yehan, nakita na niya ang mga pamamaraan ng kalaban. Pumunta lamang siya sa Shiyulo ng isang beses, at ang mga apoy ng digmaan ay nasangkot sa Shiyulo, na halos mananatili sa labas ng usapin. Bukod pa rito, ang kalaban ay gumamit ng balangkas ng Zheng de Guangming na nagparamdam ng higit na pagkamuhi sa kanya ng Shiyulo. Pagkatapos ng lahat nang pumunta si Yehan sa Shiyulo, para lamang ito sa pakikipag-alyansa, ngunit nang umalis siya, nawawala si Duguao sa Pius, na nagparamdam sa Jansong na ang Shiyulo ay nagsama na ng puwersa kay Yehan. At si Duguao ay dinakip din. Sa lahat ng ito, si Yehan ay hindi sinasadyang nagtanim ng alitan, nahuli lamang niya ang isipan ng Barbaro. Siyempre, isang kasinungalingan na sabihin na ang host Qing Wei ay walang opinyon kay Yehan, ngunit ngayon na sina Manzong at Emperador Yuan ay may layuning ilipat ang Tore ng Oktubre, ang lahat ng magagawa ng host Qing Wei ay ang sundin ang plano ni Yehan, ang tagaplano. Gusto niyang gawin ito, at kinuha ang inisyatiba na makipag-isa kina Yehan at sa iba pa upang sama-samang labanan ang Barbaro at ang Emperador Yuan. Master Qing Wei, mangyaring umupo. Nang makita ang titig ng may-ari ng lupa na si Qing Wei, magalang na tumanggo si Yehan. Nang marinig ito, iwinagayway ng may-ari ng lupa na si Qing Wei ang kanyang balabal at umupo, tumingin kay Yehan, ang kanyang mga mata ay kumislap, at sinabi, sa sakop ng Yaguang, sa mga tuntunin ng nakababatang henerasyon, hindi pa ako naglingkod sa anumang mga henyo na junior, ikaw ba ang una na nagtulak sa aking Shiyu Tower sa kabaligtaran ng Jansong nang walang isang sundalo? Ang may-ari ng lupa na si Qing Wei ay labis na nagbigay ng gantimpala sa iyo. Ngumiti si Yehan, napipilitin lang ako ng sitwasyon, ngunit ang pakikipag-alyansa sa Shiyulo ay dahil sa katapatan, at may ilang mga pagkakasala dito, patawarin mo ako.
Kung ang may-ari ng lupa na si Qingwei ay hindi kumbinsido, maaari kang magtaas ng anumang mga opinyon. Okay, dahil binuksan mo na ang iyong bibig, pagkatapos ay pupunta ako agad sa punto. Tumingin ang may-ari ng lupa na si Qingwei kay Yehan na may matatalas na mga mata, at sinabi, gusto kong malaman kung ano ang maaari kong makuha mula sa Shiyulo sa huli sa pamamagitan ng pakikipag-alyansa sa iyo. Dahil pareho tayong nasa parehong kung sila ay nasa parehong linya, kung gayon ang mga benepisyo ay dapat na maibahagi, hindi ko alam kung sa tingin mo ay tama ang sinabi ko. Nang marinig ang mga salita ng may-ari ng lupa na si Qingwei, bagamat sina Elder Qingshan at ang iba pa ay hindi nagsalita, hindi nila itinanggi ang mga salita ng may-ari ng lupa na si Qingwei. Kung gayon hindi ko alam kung ano ang gusto ng host Qingwei. Tumingin si Yehan sa host Qingwei at kalmadong nagtanong. Napakasimple. Sa sandaling masira ang Janzong at Eagle Fort, kukuha ako ng bahagi ng mga kayamanan ng dalawang paksyong ito. Hindi ba masyadong marami ang kahilingang ito? Kalmadong sinabi ni Qingwei, na tumitingin mula kina Elder Qingshan at sa iba pa sinuri niya ang tao, at sa wakas ay napunta sa katawan ni Yehan. Siyempre hindi masyadong marami. Huminga ng malalim si Yehan, sa wakas ay tumingin kina Elder Qingshan at sa iba pa, at sinabi, lahat, ano sa tingin ninyo? Nang marinig ito, sina Elder Qingshan at ang iba pa ay nagkatinginan. Bilang mga kinatawan ng tatlong pangunahing sekta, natural na gusto ni Yehan na tanungin ang kanilang mga opinyon.